Hello po guys. So ito napapagod ako. Nanonood ako sa cellphone ng asawa ko. Ayun. 정말 자세하게 특별한 효과를 주었네. 모두 함께 Korean. Ang title niya is Tomorrow. Ano mo masasabi ko? Ayun, sobrang pagod ako kasi trabaho. Alam mo yung feeling na gusto mong kumilos kahit may trabaho ka. Kasi sa panahon ngayon, wala iba eh. Ang kapit mo pera. Paano ka magluluto? Wala kang pera. So, kailangan meron. Pag nagugutom ka, kailangan mo ng pambili, kailangan mo pa rin ng pera. Di ba? So, kaya ako nagsakripisyo rin ako ng hirap ng trabaho kahit gusto kong matulog ng matulog, hindi ko pa rin kaya kasi iniisip ko rin yung mga anak ko guys. Sorry nga pala, story muna tayo ngayon. Share ko lang naman yung pagod ko. Ito na nga, may time talaga natutulala na lang ako. Kasi lagi ko sinasabi sa sarili ko na ay pagsahod ko, magninegosyo. Ay hindi negosyo, gagawa ako ng pwede ko itinda. Kaya lang pag sumasahod na ako, parang saglit na lang. Alam mo yun, parang nag-appear sa'yo yung sweldo mo. Kasi bakit ka mo? Estudyante ko 3. Yung asawa ko, nagagawa dito sa bahay ng biyanan ko. Eh, hindi naman siya, wala siyang sweldo. Talagang tumulong na lang siya. So, ako talaga ang nagsasakripisyo talaga. Pero naawa din ako sa asawa ko dahil kasi nakikita niya ako, natulala ako. Sabi ko, kaya ko to. Kaya nga kanina, pag uwi ko galing ng trabaho, alam ko hindi niya ako masusundo. Kasi yung motor namin, second hand lang yun. Pero hindi ko lang nilalang. Second hand siya tapos, hindi pa siya nakarehistro. So, hindi niya ako nasundo. Ang ginawa ko, duman ako sa simbahan. Doon ako nagpasalamat. Sabi ko, maraming salamat sa trabaho na natapos ko ulit, yung ganun. Tapos ayun, dumaan ako sa uncle ko kasi yung tatay ko hindi siya nagre-request. Anong nangyari sa kanya, para siyang namimiss niya na yung mga kapatid niya. Diba nga i-chika ko na sa inyo before na yung tatay ko is stroke. Siguro namimiss niya yung mga kapatid niya. Ang hirap guys. Alam mo yung nagtatrabaho ako, kasi parang feeling ko, sa akin wala, hindi ko iniisip ang sarili ko. Ako kasi yung tipo ng tao na kunyari yung budget ko sa trabaho, yung budget ko, mapamasahe ko. Pag sinabi ng mga anak ko, mama, tinapay tayo, mama, merienda tayo, mama, soft drinks tayo, gano'n ba? Pero di naman araw-araw na gano'n. Gusto kasi, ayun ang sinabi ko sa kanila. Sabi ko, pangarap ko, yung kada sweldo ko, pakainin ko sila sa, ano ba yun? Sa mga inasal. Nagawa ko naman na, pero mabibilang lang sa daliri ko, siguro mga 3 beses pa lang. Sabi ko, anak, hindi ko na kaya. Sabi ko, sunod na lang, makaluwag-luwag ulit. Sabi ko, kain tayo sa mga inasal. Pero gusto ko, yung buo na kami. Kasi asawa ko nagagawa dito. So, ginagawa ko, binibilang ko na lang siya. Bila ko minsan ng shawarma. Alam mo yung buy one, take one. Ayun. Tapos sa bunso ko, ganun din. Bibili lang ako ng, pag sinabi niya burger lang, tsaka french fries. Yun lang. Kaya mabibilang lang sa delivery ko. Kaya, hopefully na sana pa. Sana makayanan ko lahat ng pagsubok na dumadaan sa buhay ko kasi nakakapagod. Alam mo yun, yung sa trabaho, nakikiride on ka, patatawanan ka, yung ganun tipo. Alam ko na hindi naman ako maganda. Alam ko naman yun. Pero, ang importante kasi sa akin trabaho. Pangalawa, kakedad na rin ako. Ang pinaka dami sa akin is at least
nakita ko yung mga anak ko nangaayos na sila. I mean, yung marunong sila mag-ayos ng sarili nila. So, happy na ako. Yun na lang ang gusto kong pinapangarap ko. Magkaroon ako ng kahit na hindi negosyo. Yung pag-uumpisahan na kahit na nagigipit ako, may madudukot ako. Yun ang hangad ko guys. At saka yung pag may pera ako, pag sinabi niya na, Mama, kain tayo sa ganito, yung bibilang ko sila. Tsaka isa pa guys, isa ang pinakagusto ko. Magkaroon ako ng pera. Alam mo yung ganon na si tatay ko stroke, yung makapag-swimming kami. Alam mo yun, kunyari probinsya, kunyari Laguna lang. Yung medyo malapit-lapit lang. Na mailigo ko si tatay sa dagat. Alam mo yung ganon, kahit tumagal kami ng 3 days doon o 4 days. Alam mo yung hindi ko po problemahin yung pagkain namin. Hindi ko po problemahin yung sasakyan. Kaso wala kami sasakyan. So, yun po yung pinoproblema dahil wala kami sasakyan. Tricycle meron. Nga lang, hindi na siya nakaregister. So, ayun, gusto ko maipasyal na ni tatay ko sa mag-swimming, sa dagat. Tapos, tumakay kami ng 4 days doon. Alam mo yung may mabibilang ko si tatay ng lagi niya paborito kasi tuna na isda eh. Kaya pagdating doon sa punto na dadalawin namin tatay ko or bibisitahin namin sa bahay nila, ayun ang nare-request niya palagi sa akin, tuna na isda dahil gusto niya sinisigang. Kahit nung hindi pa siya na-stroke, ayun ang gusto niya. So ayun na guys, matupad ko lang yung talaga. So ako na yung pinakamasayang tao talaga. Yung ano kailangan ng mga anak ko, maibigay ko. Sige guys, sorry ha. Na-chika ko lang naman sa inyo. Kasi ano man tawag doon, vino-voice out ko lang yung nararamdaman ko. Kasi syempre wala dito magulang ko. Nasa Antipolo. Ang anak ko nagpumapasok. So hala ko mapagsabihan. Okay? Okay guys, God bless na lang po sa inyo and sana papasok pa yung trabaho bago matulog, pagkakain, magdasal muna. Okay? See you guys. Ito na po si Mami Waray. Bye-bye po.